Magandang araw mga kababayan. Ako na naman inyong kasama. This is Lindon Katulong. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti pong kalagayan tayong lahat. Isang makabuluhang isyu na naman ang ating talakayin. Ito'y patungkol, mga kaibigan, dito sa lumabas na ang balita. Mga kaibigan, mga kababayan natin, yung witness na ginamit ni Senadora Risa Hontiveros na pinagpa-witness po against kay Pastor Apollo Kibuloy, natandaan po ninyo yon. Yung Senate investigation niya, mga kaibigan, na may mga witnesses na ginamit niya. At sabi nga daw, ito sila mga tauhan ni Pastor Apollo Kibuloy, na proud ang ating butihing senador, Risa Hontiveros, na yung kanyang witness daw ay makapagdiin kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga ginagawa nito, na labag sa batas. Matandaan natin, mga kababayan, ilang series of Senate hearing po iyon ang ginawa nila, at ilang mga witnesses na presenta nila doon sa Senate investigation, mga kaibigan, na nagsasabing may mga kabulastugan ang ginagawa ng pastor ng Jesus Christ above every name, o Pastor Apollo Kibuloy. Nitong linggo lamang, mga kababayan, lumabas yung isang tauhan niya at sinabi niya ang lahat. Ito ang mas matindi ito, mga kababayan, Before lumabas yan ng media, na-pick up ng media yun kasi nag-post siya mismo, nag-video siya, inamin niya na siya yung nung nakatakip na mukha nung panahong present ito sa Senate investigation, mga kababayan, na pinangungunahan po ni Senadora Risa Hontiveros. Kung matandaan po ninyo, na yung naka-cover na mukha. Ngayon, itong lumabas na video, siya mismo ang nag-video at inamin niya na ako yung naka-cover, totally covered yung mukha ko nung pinisita ako doon sa Senate investigation, at ako po yung nagsabi na nakita ko lahat ng mga nakita ko lahat kung anong ginagawa, at kahit na doon daw sa Glory Mountain may dalang something like a bayong, alam niyo yung bayong, di ba? May laman daw yung baril, at in fact kita pa niya, nandoon daw si former President Duterte yung time na yon doon sa Glory Mountain, yung Glory Mountain or Prayer Mountain doon sa may bukid ng Kalinan area, Davao City. Ngayon, nung bidyong pinalabas niya, mga kababayan, sinabi niya na gusto niyang sabihin ang totoo, na yun daw paglabas niya, gamitin yung statement na yun, may bayad daw sa kanya, at ang sinabing bayad sa kanya, something like 1 million. Pero siya nagsabi, may mga lumabas, mga kababayan, na video na ginawa niya, at ito'y na-disseminate sa social media, and even sa mainstream media, mga kaibigan, na yun daw, may bayad daw sa kanya, at yung bayad daw galing kay Senadora Hontiveros. Mga kababayan, para mas maliwanag ang usapan natin dito sa Sunstar Philippines, mga kaibigan, lumabas dito ang headlines,
Witness claims Hontiveros paid him to testify versus Kibuloy, Duterte. Oh, ayan ha. Yan ang maliwanag na headline. Now, ito ang kanyang takbo ng istorya dito mga kaibigan. At babasahin ko po para na rin sa kaalaman nating lahat mga kaibigan. Mabigat ito ha. Kung ito'y totoo. Pero sabi nung witness, maraming mga interviews na sa kanya, no? Diyan sa mainstream media. In fact, sa isa sa mga television network mga kaibigan, kinausap din siya at if my recollection is tama, na sinabi niyang talagang pininpoint niya si Senadora Risa Hontiveros mga kababayan. O ito ang istorya. Sabi dito, a witness against detained the Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy, has recanted his statements, claiming that he was paid. Naku po! Claiming that he was paid by Senator Risa Hontiveros to testify not only against him, the Sikh, not only against the Sikh leader, but also against former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Ay, nako po! Dito mga kababayan, sa balitang ito, sinabi dito, in a video message, Michael Maurilio, ito yun siya, said, he was alias Rene. Tama, natandaan ko yung Rene na presenta ni Senator Risa Hontiveros. May witness lang na alias Rene. Natandaan ko yun kasi siyempre, sino namang hindi manonood ng mga investigasyon na yun, di ba? Mainit yung issue na yung Pastor Kibuloy, the involvement of Pastor Kibuloy doon sa mga ginagawa ni former President Duterte. Alam niyo yun, di ba? Ulitin ko po, in a video message, Michael Maurilio said, he was alias Rene, one of the masked witnesses during the Senate investigation led by Senator Risa Hontiveros into the alleged illegal activities inside the Kingdom of Jesus Christ, or KOGC, involving Kibuloy and other officials of the religious organization. O, see? Inamin niya na siya yun. Yung naka-cover na mukha niya during Senate investigation led by Senator Risa Hontiveros doon sa sinasabing alleged mga illegal activities nga sa loob ng KOJC compound involving Pastor Apollo Kibuloy and and other officials ng religious organization. Kung matandaan pa natin mga kababayan, during his appearance, sabi dito, at the Senate inquiry, Maurilio claimed that he used to be a gardener. Tama din po. Mayroong narinig ako. Nakalimutan ko lang kung it was Rene ang pangalan. Pero dito, lumutang ng sinabing Rene. Tama. Biglang pumasok po sa aking isipan na there was one alias Rene na panisinta po ni Senadora Risa Hontiveros. And sabi dito sa naturang balita mga kababayan, during his appearance at the Senate inquiry, Maurilio claimed that he used to be a gardener of KOJC's Glory Mountain in Davao City and that he personally experienced abuse at the hand of Kibuloy and other officials. Oh, siya nga po yun eh. Itong news na ito, pinabalik lang po ng istorya niya na siya yung noon na nag-testify doon sa korte, doon sa Senate inquiry po. Na ito nga ang sinabi siya, biktima
first, siya ay gardener. So, alam niya, nasa loob siya ng Glory Mountain. Ano po? At siya mismo personally ay meron din siyang personal na eksperyensya ng pangangabuso po sa kamay ni Kibuloy, meaning Pastor Kibuloy, at sa mga opisyal niya. Dito mga kababayan, sabi dito sa balitang ito, among his exposés during the hearing was his claims that he saw, nakita po daw niya, Duterte visiting Kibuloy at the property and living with bags of firearms. Kita mo? Yun ang takbo na istorya. Now, grabe talaga, no? Pero, nung lumabas na ito, si Senator Risa Hontiveros ay bigla pong naglabas din ng kanyang statement na hindi totoo. Basta it sounds ganon. Na hindi totoo na meron siyang taong sinuhulan na para gumawa ng statement para masiraan si Kibuloy na pinakamatalik na kaibigan ni former President Digong. Ano po? May mga lumabas na mga kababayan na statement agad. Ano po? Ni Senator Risa Hontiveros. Ano po? Nung lumabas itong balita na ito. Na, Maurilio said, all his statements during the hearing were pure lies. Lahat po ng kanyang sinasabi ay wala pong katotohanan. O, kita mo? Eh dito mga kababayan sinulat itong balita na ito after nga lumabas yung si alias Rene. Okay. Dito po, sabi niya sa statement, talagang inano ito. Kumbaga, tinake down mga kababayan, yung word for word na sinabi niya. Sabi niya dito, ako po yung kinuhang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip ang mukha, pero ngayon hindi na kasi nagsabi na ako ng totoo. Ibig sabihin, yung una, talagang kasinungalingan yon. It's a lie. Pero ngayon sabi niya, hindi na. Kasi nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinasabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay gawa lamang ni Sen. Risa upang pabagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Ay nako po. Hay. Grabe naman. Mga kababayan hindi siya takot. Kung doon sa Senado, tinakpan ang mukha niya. That means to say, yung kanyang identity hindi ipapakita. Okay? Pero nung lumabas siya mag-video siya ng kanyang sarili at pinost pa niya sa social media na pinagsinungalingan niya, yung unang statement niya doon sa Senate hearing, hindi siya nagtakip ng kanyang mukha. Although, nakasuot po siya ng jacket na may hood. May hood. Ano po? Yung may kalo. Ganun. Pero, ang mukha niya mga kababayan, klarong-klaro. Kung totoosin pala, mas nakakatakot ngayon, di ba? Kasi wala siyang takip sa kanyang mukha. Kaya ako, yung mga witnesses na dadalhin dyan sa mga hearing-hearing na yan, at kinukubiran po ang mukha, alam ninyo, daming nadisgrasya dyan eh. Ang daming, kahit na noong kapanahonan pa, yung makapili, natandaan po ninyo yun, nung during the time of gera po, diba, yung Second World War, mayroong makapili noon eh. Yung Pilipino na traitor, yung traidor, sinakluban, kinubiran ang ulo, at turo ng turo. Natandaan ninyo yung istorya na yon.
Ituturo yung ano, ito, yan siya, yan, kasama yan. Kawawa yung mga kapwa niyang Pilipino, tinuro ng traidor na Pilipino rin. Ano nangyari? Pinatay sila. Alam niyo yung girang panahon ng gira hindi ka pwedeng magsabing human rights violation. Kasi kasama na yun sa gira. But sa katotohanan, talagang human rights violation kasi ang civilian dapat hindi kasama sa gira Hindi po ba? Hindi kasama sa gira ang civilian. Kaso, yun na nga, may mga traidor talaga na tao. Yun. Yun nakatakip, mga kababayan. Itong mga nakatakip na mga mukha, wala akong believe niyan. But inalaw nila yan na sadya daw tinakpan kasi proteksyon sa kanyang sarili. Pero ang sa akin, mga kaibigan, kung totoo ang sinabi mo, bakit ka matakot? May saying nga na sinasabi, why afraid to face the world when you are armed with good reason? Di ba? May kasabihan ng ganun Why afraid to face the world when you are armed with good reasons? Kaya itong kay alias Rene o si Mr. Maurilio. Nung lumabas siya, mga kababayan, na hindi siya nagtakip at inako niya na siya yung dinala ni Senator Risa Hontiveros sa Senate investigation at diniin niya si Pastor Apollo Kibuloy at saka si former President Duterte, nasama pa si VP Sara. Alam niyo yun? Kung titingnan ninyo yung trend, mga kababayan, kung titingnan natin ang trend, yung track niya ba? Di ba? Duterte. Tapos nandoon si Sara. Nakita ninyo yon? Alright. So, kung i-relate natin sa mga issues ngayon, di ba? Nandyan si Sara Duterte, Digong, at saka Sara pa rin. may napansin ba kayo? Sana may napansin kayo. Ano po? O sige, dito patuloy tayo. Basahin ko lang ulit para mas maliwanag. Ako po yung kinuhang witness ni Senri sa Hontiveros na nakatakip ang mukha, pero ngayon hindi na. Kasi nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay gawa lamang ni Sen Hontiveros. Hala ka. Upang pabagsakin si Pastor at ang buong kingdom, sabi ni Mr. Maurilio. Okay? Talagang ito? Kuminsan dapat tayuan. Ikaw, Mr. Maurilio, tayuan mo talaga ito. Alam mo, while I like your courage now, nagustuhan ko yung ginawa mo ngayon na lumabas ka ng ganyan at sinabi mo ang totoo. Yan kung yan ang totoo. At pinabulaanan mo at sinabi mong yung lahat na ginawa mo sa Senado ay walang katotohanan yon. I like your braveness. Yung tapang mo, nagustuhan ko yon. Pero sisiguraduhin mo lang, na hindi ito because merong ibang lumapit na naman sa'yo. Sana ito ay katotohanan na. Sana ito ay katotohanan na. Alam mo, may mga kasabihan kasi, the first statement you made
seems to be true as against doon sa second statement you made that yung weight niya is lighter than the first. Alam niyo yun? Sana mapapaniwala mo ang tao na itong paglantad mo ngayon, walang ni isa na lumapit sa iyo. Kusa ka lang lumabas para sabihin ang katotohanan. Ano po? Sige. Kanina Tagalog. Ito ang sinabi in English. I was the witness recruited by Senator Risa Hontiveros, the one with the covered face, but now I'm no longer hiding because I'm telling the truth. Everything I and my fellow witnesses said in the Senate was fabricated by Senator Risa Hontiveros to bring down the pastor and the entire kingdom. Sabi pa dito said, he was paid by Hontiveros. Binayaran po daw siya to implicate Kibuloy and Duterte in illegal activities to bring them down para pabagsakin sila. Okay? Sabi dito mga kababayan, Maurelio said, may recollection siya. He joined the KOJC in 2015 and became a full-time worker at Glory Mountain in 2019. Sinabi pa niya, he said, the KOJC leader o leadership allowed him to leave in 2021. So 2 years after nung maging full-time na siya, pumayag na daw ang KOJC leadership na, sige, pwede kang, you can go. I do not know sa anong rason. According dito mga kababayan dito sa lumabas na balita, in February 2024, Maurelio said, a former KOJC member contacted him and invited him to serve as a witness in the Senate probe in exchange for money. In Tagalog, noong February 2024, sabi ni Maurelio, may kasama daw siyang former KOJC member ang kumontak sa kanya. Inimbita siya para daw maging witness in the Senate. May Senate investigation o Senate probe. May bayad. Okay? In exchange for money. May bayad. So, in other words, sige, mag-witness ka dito sa Senado, meron para sa iyo, may bayad. Okay? Pinagawa ako ng affidavit tungkol sa gawain ko sa loob ng kingdom. Mga transaksyon at operations na kinasasangkutan ko. Ang mas sinulat ko doon ay pawang mga personal experiences lang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay, according to Maurelio. Translate na naman sa English, I was made to write an affidavit about my work inside the kingdom, including the transaction and operations I was involved in. What I wrote there were purely personal experiences, and I did not mention anything about physical abuse, sexual abuse, or human trafficking in my statement. Yun ang English doon sa Tagalog na nauna. Matapos kong binigay ang affidavit, muli kami nag-meet nung Chief of Staff ni Senator Risa. Aba, ito ang dapat imbestigahan. Hanapin itong Chief of Staff ni Risa. Nakaraan ang 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na
ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito ang maling pahayag na ako daw ay na-assign sa Isiminay News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain from 2019 to 2021. Nandoon din ang aligasyon na di umano nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina VP Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. To, sana ito ang imbestigahan din. Dapat dito imbestigahan kasi yung ano natin kasi yung Senate and Congress, sorry po I have a highest respect sa inyo po. Pero gusto ko lang pong sabihin, don't let these things to happen na makakasira. It can ruin the integrity and dignity of the legislative institution. Huwag sanang mangyaring ganito. Ito, binasi ko lang po ito dito sa statement nitong lumabas at bumaliktad na ginawang witness ni Senator Hontiveros nung nag-imbestiga sila nung kapanahonan pa ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, yung Senate nilang investigation. Masakit sa kalooban ko po isipin na itong institusyon natin, yung Legislative Department, ginagamit na, mga kababayan, ng isang pang-political agenda. Etong Senado at ang Kongreso, for short, the Legislative Department, ay isang lugar ito ng ating gobyerno na dyan sana ginagawa ang batas na magproprotekta po ng bawat isang Pilipino. Masakit isipin, mga kababayan, na sa mga pangyayaring ito, alam niyo hindi lang ito Ang dami ng mga bumaliktad dyan, yung mga investigasyon na dinala nila yung noon pang panahon, yung mga katutubo po, yung galing sa Mindanao, dinala rin doon na pinapagsalita nung kapanahonan pa na mainit pa yung issue ng yung human rights abuses daw. Alam niyo yon na may mga katutubo po from Mindanao, dinala pa doon at pinagsalita against sa kung hindi ho ako nagkakamali, against doon sa kay former President Rodi Duterte. Meron yun, no? Di ba po? Masakit isipin na ginagamit ng ating Legislative Department, mga kababayan, sa mga ganitong walang kwenta. For your comments, please write down below. And don't forget, huwag kalimutan po mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint, at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.